Pwede mo bang sabihin na, sir, na yung chance na makabalik ang dating presidente very slim? Kung sa ilalim ng gobyerno na ito ay malabo. Nakatingin ka mo, sir. Villarreal, Samar. Ano niyo to yung pagkadi? So far, full support kami. Rodrigo Roa Duterte at mga tao pabalik kan President Digong. Di kan pa kami sama. Personal kami, voluntaryo kami nga nagpakani habaybay pagsuporta sa natin former President. Saan ka? Pinupakan niya. Dahil kayo para pagsuporta kay Tatay Digong. Voluntaryo lang. Duterte. Patolite! Patolite. Solid ni! Southern Leyte! Naman ang giingon nga ilang lite. Minbunsan sa mga binatay ko sa Diyos na Ama, nagatuwa ko sa Espiritu Santo. Kung dili mo kami ibutyan sa panulay, Isigan ko mo kaming mga makasasala. ulahan ka sa mga babae na tanan, ang ginawa na kanino. Itanatong tanan. Grabe no, duha kadunggab ang atong nasinatian. Hangtod pa rin sa pagbalik ni Tatay Digong. Kini nga tong programa karon ipangunahan o kaorganisa sa hakbang ng maisog. Watch us where we go and tell us to be wise. Lead us to a place where we'll go. And we will find your Let this be our prayer. Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Find a place. Guide us with your grace. Gikan sa maasin, masibang pakpak sa taga-maasin pakpak. Gikan sa Javier, padung sa mahablat pakpak. Nga lugar sa Quinto Distrito, kana ang baybay. Asaman ang taga-baybay, City Leyte! Asaman! Duterte! Duterte! Ang muhatag sa atong welcome remarks, ang gwapa natong atong kaugalingong Sara Duterte sa kagwapa dinhi sa Hiyon 8 Garbo sa Babay City Leyte, Convenor sa hakbang ng maisog Miguel Balot Veloso Galensuga Pamigot. Welcome to Baybay. Katong nakasurya mi ni Mayor Baste, niingon siya na kinahanglan ko no kalmado lang ta. Dili ta mangisog kaayo, no? Kay kundugay pa di ay ipauli si atong presidente na si Duterte, mahurot ato tingog. Maong salamat kaayo sa inyong mainiton na pag-abot dinhi sa Baybay City Leyte o nagpasalamat ang hakbang ng maisog sa inyong dako kaayong suporta, no? Dili nato ni undangan. Willing ba mo magbalik-balik dinhi sa Baybay City? Hantod sa dili nila ibalik ang atong pinalanggang presidente na si Presidente Duterte. Salamat.
ginahanglan kita ug kahayag gikan sa usa ka banggiitang manlalaban. Nga mo pa, ibaw ka na to. Usa ka anti-corruption lawyer. Kung nakilumduma mo sa na police case, anti-corruption kini siya. Attorney Lovie Baligo! Duterte! Salamat, Alvin. Magandang gabi po sa ating lahat. Maayong gabi kanatong tanan. Ang aking papel po ngayon ay ipaliwanag ang legal na aspeto sa pag-aresto kay dating Presidente Roa Duterte. Bago arestuhin si dating Pangulong Duterte, ay nagkaroon ng pagpaplano ng 4 na opisyal ng gobyerno. Ang 4 na ito ay si President BBM, Defense Secretary Gibong Teodoro, DILG Secretary John Vic Remulla, at National Security Advisor Ed Anyo. Pinagplanuhan nila kung paano arestuhin at dalhin si President Digong sa Netherlands. Kaya noong in-implement ang kanyang pag-aresto, nakita nyo naman siguro sa YouTube, sa lahat ng social media platform kung paano siya hinuli. Ang sabi nila, legal daw ang pag-aresto. Pero tingnan natin kung legal ba o hindi. Ayon sa ating konstitusyon, kung ang isang tao ay inaresto, kailangan mo siyang dalhin sa isang presinto at isurrender mo siya sa isang hukuman o korte. Hindi po yan nangyari. Pero ang sabi nila, hindi naman ang batas ng Pilipinas ang aming pinairal. Ang batas na tinatawag na Rome Statute. Yung Treaty of Rome na kung saan ay ipinatayo ang tinatawag nating International Criminal Court. Ngayon, kung gamitin natin ang Rome Statute, medyo nasisilaw ako. Masakit sa mata. Ayan. Kung hindi batas ng Pilipinas ang ginamit at pinagbasehan, ang ginamit daw ay ang Rome Statute. Pero tingnan natin kung naaayon sa Rome Statute ang pag-aresto. Nakalagay sa Article 59 ng Rome Statute na ang inaresto ay dapat dalhin sa isang hukuman kaagad. Paduhin ng isang korte dito sa ating bansa na yung inaresto ay yun ang subject ng warrant of arrest. Pangalawa, kung ang kanyang karapatan ay nirespeto. At pangatlo, yung inaresto ay meron siyang karapatang humingi ng interim release sa ating korte. Yan po ang paliwanag kung bakit minadali nila na ilipad sa Netherlands si dating Pangulong Duterte. Nandito po tayo ngayong lahat. Kahit hindi po tayo magkakakilala, nandito tayo lahat dahil nagkakaisa ang ating damdamin. Ang damdamin na yan ay ang pagtutol sa illegal na pag-aresto kay President Duterte. Ang damdamin na yan ay yung pagtutol natin sa pagtrato ng isang dating tatay ng ating bayan. Ang damdamin na yan ay yung ating pagkasuklam
sa ginawa nila na ang isang matanda na may sakit ay itinapon sa Netherlands. Tandaan po natin, walang obligasyon ang Republika ng Pilipinas na arestuhin si President Duterte. Bakit? Hindi na tayo miyembro ng ICC. Pangalawa, okay, ituloy ko. Narinig natin lahat ang interview ni President BBM kung bakit inaresto nila si dating President Duterte. Ang sabi ni BBM, hindi naman dahil sa ICC kaya namin inaresto. Inaresto namin siya dahil humingi ng tulong ang Interpol. Palusot. Bakit po nasabi nating palusot? Pag babasahin po natin ang charter ng Interpol, yung treaty na nilagdaan ng mga member states, nakasaad doon na ang obligasyon ng mga member states ay limited lamang sa information sharing at information gathering. Walang power ang Interpol na mag-aresto. Walang power ang Interpol na mag-aresto. Ngayon, ano lang dapat ang ginawa ng gobyerno kung humingi ng tulong ang Interpol? Ang sasabihin lang ng gobyerno, ang hinahanap niyong tao ay nandito sa Pilipinas. Parating na galing Hong Kong at nasa airport. Yun lang ang obligasyon natin sa ilalim ng Interpol at wala nang iba. Marami tayong kababayan din na nagtatanong, Attorney, okay, illegal ang pag-aresto, walang jurisdiction ang ICC sa mga kinakaso sa kanya, makakabalik ba si President Duterte sa Pilipinas? Ang sagot ko, makakabalik siya kung ang gobyerno natin mismo ay mag-file ng manifestation sa ICC na handang mag-imbestiga at mag-prosecute ang gobyerno ng Pilipinas kung anuman ang kaso na pwedeng isampa kay President Duterte. Pero sa tingin ko, habang ang kasalukuyang namumuno sa atin ang namumuno at humahawak sa gobyerno, hindi po mangyayari yan. Pag may bagong gobyerno na siguro, maaari na makabalik si President Duterte sa Pilipinas. At ang panalangin natin, sana makabalik siya na buhay pa. Yun nga, ang pwede lang mag-file ng manifestation sa ICC ay ang ating gobyerno na pwedeng ibalik si Duterte para dito siya kasuhan. Yun ang problema dahil merong habeas corpus case sa Supreme Court. Ang tanong nga, paano kung i-grant ng Supreme Court yung habeas corpus? Ang sasabihin ng Supreme Court, Philippine government, iharap nyo si Digong dito sa Korte Suprema. Hindi nila maihaharap dahil nandun na nga sa Netherlands. No? So, pero, kung ang gobyerno natin mismo ang humingi sa ICC na pabalikin si Duterte, si President Duterte, yan lang ang solusyon. Kung hihintayin natin na madesisyonan ang kanyang kaso, napakahirap po dahil sa record ng ICC, ang pinakamabilis na nadesisyonan nilang kaso ay 8 years ang lumipas. Ang pinakamatagal na nadesisyonan nila ay 12 years.
ang ganahan mo sa ka-16, okay na sir. Pinadala sa ibang bansa at binigay sa mga dayuhan ng administrasyon ni Marcos. Sana sa tulong nyo at sa mga panalangin natin, mapabalik natin yung tatay ko. Ang buong pamilya nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng ginagawa nyo para makauwi yung tatay ko. Mabuhay kayong lahat. Tandaan, maging maingat lang. Dahil hindi natin alam yung takbo nitong gobyerno natin, yung medyo iba. So, ingat lang kayo at basta na lang sa tama, ipaglaban nyo. Thank you.